Previously nga, meron tayong content at ang title neto, hindi ka yayaman sa printing business. Nakakatuwa at sinabi ko na sa sarili ko na maraming makaka-relate dito ng mga viewers natin. Although yung iba ay mga silent viewers lang talaga at hindi nagko-comment dyan, pero maraming salamat pa rin sa mga panonood nyo at napakaraming nagme-message din sa akin na sinasabi na pasensya na hindi ako nagko-comment sa mga videos mo pero matagal na akong silent viewers. Maraming salamat sa inyo mga tropa at sa mga gustong mag-avail ng mga printing business, templates natin dyan, i-message nyo lang ako mga tropa. One time payment lang yung mga templates natin. Pero anyway, eto yung pinasasalamatan natin mga tropa, yung mga active na nagko-comment dito at nag-share ng mga experience nila, di ba mga tropa? Napakasarap sa feeling na meron kang ka-interact dito sa mga comment section natin. At nakakatuwa talaga. Isa-shoutout natin sila. Etong content pala natin na to ay tungkol lang muna to sa mga basa-basa comment at sa mga experience ng mga viewers natin sa kanilang side hustle or sa kanilang mga experience tungkol dito sa ating printing business. Unang-una nating isa-shoutout etong si Glenn. Sabi niya dito, tama ka idol, dami ko natutunan din sa'yo sa paggawa ng sticker. Hindi ko masyado iniisip yung kinikita na dapat malaki, basta kumita na hindi lugi, ayos na. Importante makapagbigay ng magandang quality at serbisyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no, hindi nga porket sobrang daming umu-order sa'yo, kagaya ng mga sa Shopee, sa Lazada, pero kung titignan mo, sobrang mura ng mga product nila, di ba? Wala sa dami ng mga umu-order sa'yo yan mga tropa. Mas nakakapagod pa nga kung ang daming umu-order sa'yo, tapos yung presyuhan mo naman ay napakababa. Ito ang tatandaan nyo mga tropa, magkaiba yung bentahan ng mga nagba-buy and sell na overprice, ibang-iba yon. Kasi pwede kang bumili sa original price, 'di ba? Hindi yung porket sikat yung binilihan mo, papayag ka na na overprice yung produkto na binibili mo. Yung produkto na yun, binay and sell lang. Dito sa printing business, yung mga kinakraft, ayan talaga yung wag kang magpapababa ng presyo, 'di ba? Importante yung quality. Kahit isa lang yung umorder sa'yo, kaya niyang supplyan yung 10 order nung iba na napakamura. Kaya wag na wag kayong magpapababa ng presyo sa mga kinakraft, inuulit ko, kinakraft or yung ginagawa ninyong art. Iba yung buy and sell, 'di ba? And next nating isa-shoutout etong si MM Printing Services. Matagal-tagal ko nang nakikita at nagko-comment etong tropa natin na to. Nakakatuwa talaga at hanggang ngayon nagko-comment at active pa rin siya dito sa ating YouTube channel. Alam ko naman mga tropa, sooner or later hindi na kayo magbo-view dito sa ating channel kasi 'di ba? Alam ko na nag-gain na kayo ng experience, 'di ba? Na hindi niyo na kailangan yung mga idea na meron ako. Ganyan naman talaga mga tropa, kapag ka natuto ka na, i-extract mo lang talaga yung mga knowledge na makukuha mo sa akin tapos gawin mo dyan sa sarili mo. Sooner or later, hindi mo na kakailanganin pa yung mga vlogs ko. Sa totoo lang. Pero depende na lang din kung talagang medyo nakakatuwa na or yung sobra na yung mga pinagsamahan natin dito sa comment section. No? Napaka maraming salamat talaga. Lalong-lalo na sa mga natitira dyan at sa mga nag-i-stay na nagko-comment pa rin sa atin. Etong si paring Bebs, shoutout din sa'yo. No? Lagi ko tong nakikita din dito. Hindi ko sure kung parang nagsimula na rin ata siya ng mga printing business niya or parang under research pa rin siya. Medyo ang dami na rin kasing comment talaga, hindi ko na masyado matandaan. Pero yung mga nakakapanood sa atin dito, nakakatuwa dahil yung iba nag-start lang na itong June, nag-start lang na itong August or neto lang, basta netong month lang nag-start at nakakatuwa, nagme-message sila at nagko-comment na malapit na daw nilang mabawi yung kanilang investment, di ba? Dito kasi sa printing business natin mga tropa, sabihin mo na wala kang lugi dito di ba? Ang ibig ko sabihin, maglalabas ka ng pera, nasa iyo yung produkto. Malulugi ka lang kung yung produkto na binili mo or yung printer na binili mo at materyales, kung overprice mo nabili siya, 'di ba? Pero kung saktuhan mo lang siya nabili, suggested retail price, nandyan pa rin sa iyo yung product, hindi ka malulugi kasi magagamit mo yan for personal use mo, 'di ba? Ayun lang. Next natin i-shout out etong si
Brian, sabi niya dito, na-inspired nga lang ako sa mga tao dito. Nakakatuwa naman talaga. Ganun naman sa printing business eh. Sa una, viewers ka lang, or yung mga nakikita mo sa FYP mo, sa newsfeed mo, 'di ba? Yung mga craft na sobrang gaganda. Pero wag kang maiinggit doon na kahit ang gaganda ng craft nila, kasi hindi mo alam kung gaano na sila katagal nag-craft or kung gaano na nila katagal ginagawa yon. Sa una, syempre talagang pangit yan. Walang perfect sa una mong ginagawa, no? Napakagaling mo naman. Gifted ka na talaga nun. Kung unang craft mo pa lang, ay napakaganda na ng produkto mo. Sobrang gifted mo na nun. At kung talagang talent mo yon, umpisa pa lang, magaling ka na talaga. Pero kung kagaya mo ako na talagang sa practice mo lang talaga siya makukuha, 'di ba? Pero anyway, tuloy natin tong comment dito ni Brian. Sabi niya, daming nagpapaprint na daw sa kanya ng mga student. Tapos may nagpapalaminate na, tapos nag-sticker printing, tapos photo printing, tapos calendar, kung ano-ano na lang daw ang ginagawa niya. Pero okay daw naman kasi side hustle lang daw niya sa ngayon. Pero 'di ba isipin niyo, no, as side hustle, kung meron kang main work or main job, talagang nakakatuwa na meron kang side hustle, lalo na itong printing business nga natin. Kasi sa totoo lang talaga, nakakapagpawala ng stress din itong ating printing business. Lalo na yung nagbubuting-ting ka, mga tropa. Kung talagang busy ka sa mga ginagawa mong art or dito sa crafting natin, nakakapagpawala ng stress yan, mga tropa. Pero kung hindi mo talaga trip yung ginagawa mo, talagang may stress ka talaga. Yan yung bad stress, mga tropa. Kagaya nga ng sinabi ko, merong good stress at merong bad stress. Sabi niya dito na kahit na meron pa siyang main work or main job, nag-i-enjoy daw siya, 'di ba? Ang dami na daw niyang nabiling equipment, cameo, printer na 2, laminator at laser printer. Biruin niyo 'yon, mga tropa, no? Meron pa siyang laser printer. At salamat daw sa akin, mga tropa, dahil gina-guide ko daw kayo, mga newbies, 'di ba? Ayun naman talaga yung target ko, mga tropa, na i-guide kayo na talagang walang mauto, mga tropa ko. Sabi pa niya dito, October pa lang siya nagsimula, pero may nagpapagawa na din daw sa kanya ng t-shirt at wala pa daw siyang ganung printer. Eto, mga tropa, sa mga wala pang printing ng mga t-shirt, etong pinaka-tip ko sa inyo kung gusto nyo mag-cater ng mga t-shirt printing. Humanap kayo ng legit na merong DTF printer. Huwag yung mga converted. Pangit yon, mga tropa. Basta DTF printer sa mga lugar nyo. Maghanap kayo dyan. Tapos bumili kayo ng heat press. Magpa-print na lang kayo ng DTF. Ayun na yung ipiprint ninyo sa mga damit. Napakaganda nyan, mga tropa. Lalong-lalo na ngayong Pasko. Ayan, medyo sumasideline ako dyan pagka Pasko. Nagpapa-job out lang ako. At least hindi ako pagod, no? Tsaka aralin nyo rin yung pagja-job out. Kumbaga, midman ka kung tawagin. Ikaw yung makikipag-usap sa buyer and then ikaw din makikipag-usap dun sa gagawa, 'di ba? Kumbaga, tokis lang. Napakaganda rin 'yan. And eto pa yung sabi ni Brian dito, slowly but surely. Nung una, siya daw yung namumroblema dahil wala daw siyang customer, and then sa ngayon, namumroblema na siya kasi sobrang dami na daw niyang customer, hindi na daw niya makater lahat. Eto yung sinasabi ko sa inyo, mga tropa. Talagang sa una, ang pinakamahirap na step. Dahil iisipin mo, or kung wala ka talagang customer, pero gawin mong practice, or kung wala kang customer, mag-practice or mag-craft ka ng mga nakikita mo dyan sa online na mga magagandang item na pambenta, kagaya ng mga cheap bag, kagaya ng mga double box, diba, etc. Or kung ano pang mga nakikita mo dyan, mga rep magnet, yung mga tipong madadali lang na mumurahin lang yung mga materyales. Ganun talaga. Practice makes perfect talaga. Slowly but surely. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo nung una kong mga video or nung mga netong nakaraang taon sa printing business, mga tropa ko, grade 1 ka lang muna dyan, di ba? Ibig ko sabihin, grade 1 ka, print ka pa lang muna ng document, di ba? And kapag medyo umaangat-angat na ng level yung sarili mo, kaya mo na mag-print ng ID, ng 1x1, 2x2, di ba? Calling card, and so on and so on. Kung grade 2 ka na, ayan, makakapag-print ka na ng mga sticker, basta etc. mga ganon. Pataas ng pataas, mga tropa. Huwag kang mag-i-stay din sa isa. Pero kagaya nga ng sinabi ko, hindi mo makikater lahat yan kasi isa lang yung katawan mo, mga tropa. Kaya mag-practice din kayo ng mga job out, or kung meron kayong makakatulong sa printing business nyo, tropa nyo, mga kamag-anak nyo, diba? Ayun lang yung masasabi ko sa inyo, diba? At eto pa, shoutout din natin to si Jay Fortuno. Sabi niya pa dito, ride at your own pace.
It may be slow but it's worth the journey. By the way, sticker printing business din daw siya. Ayun no, nakatulong din daw sa kanya yung pag-sticker printing business, lalong-lalo na daw nung pandemic. Same as me, mga tropa. Ganyan din yung nangyayari sa akin. Eto pa mga tropa, no, ang pinakauna yung gagawin talaga sa printing business natin. Kumbaga, alamin nyo muna yung pinaka gusto nyong gawin. Kumbaga, ang pinaka pundasyon nyo talaga sa printing business, print talaga ng documents. And next nun, alamin nyo na kung ano yung gusto nyong gawin. Kagaya ko, sticker printing talaga yung pinokus ko, di ba? Kung nasa mags printing talaga yung focus mo, habang nagdo-document printing ka, syempre meron ka pang isang printer, dun ka na mag-focus sa mags printing. Talagang alamin mo talaga, 'di ba? Kumbaga meron ka dapat na isang niche. Kumbaga meron kang isang pinaka main na product bago mag-aalok ng mga kung ano-ano diyan, kagaya ng mga cheap bag, 'di ba? Ayun. And next natin i-shout out etong si Catherine. Sabi niya dito, nakita ko yung post na yan. Kasi nga yung topic natin dito, meron akong nakitang post sa isang group. Sabi daw, na-realize daw niya na hindi daw nakakayaman yung negosyo natin na printing business. Nakakatuwa talaga yung comment na to. So, wala tayong magagawa na kung ayun yung perspective niya sa buhay, 'di ba? Hayaan na lang natin siya. Pero nakakatuwa na ang daming nakaka-relate dito. Dito sa printing talaga natin. May pera talaga dito. Isipin nyo, side hustle pa lang mga tropa yung mga nagko-comment sa atin. Ang dami na nilang nagagawa or ang dami na nilang napoprovide na mga product, 'di ba? And next natin na i-shoutout etong si Copy 1937. Sabi niya dito, siya daw bago daw siya mag-accept ng order, nagko-compute na daw siya kung magkano yung materials para hindi daw siya pagod at alam na niya yung kikitain. Ayan, 'di ba? Napakagandang practice niyan. Ganyan din ako mga tropa, kinukumpute ko din. Eto pinaka-tip ko sa inyo mga tropa. Alamin niyo na kung magkano yung nagagastos niyo na materyales. Next time siguro i-topic din natin ng solo 'yan. Pero dapat yung materials na ginamit ninyo times 6 yung kikitain ninyo mga tropa. Kung 30 yung nakonsumo ninyo, times 6 nyo yung 30, dapat ganun yung magiging kita nyo. Or times 3. Times 3 to times 6. Ganyan dapat. Tapos, eto pa yung sabi dito ni Copy sa comment niya. Eto maganda rin to. Sabi niya dito, dapat isang seller lang daw yung orderan nyo na materials sa online store like Shopee or Lazada at maghanap ng mababang presyo. Tama yan, tropa. Gawin nyo ring practice yan, mga tropa ko. Pero syempre, meron din talagang store na hindi niya rin kayang i-cater lahat, na kahit na tungkol sa printing business yung niche niya, tungkol dun sa kanilang store, 'di ba? Eh di maghahanap ka pa rin talaga. Pero as long as possible, dapat isang shop lang din talaga yung pagbibilihan mo. Napakagandang practice niyan. Solid. At eto pa talaga, bibili daw siya ng template para naka-ready na for rush orders. Eto ang pinakamaganda din talagang practice, na kahit na hindi ka marunong gumawa ng mga design dyan, marami namang mga templates na for sale dyan. Kagaya nga sa akin, meron akong binibenta na one-time payment na template lang. Lahat na ng possible na for printing business na andun na, 'di ba? And kung mayroong mga bago, ina-upload ko lang din doon. Mismong gamit ko yon dito sa business natin. And take note mga tropa, eto, hindi na rin ako masyado nagki-cater ng mga crafting sa mga malalayo. Mostly dito na lang ako nagki-cater sa mga bahay-bahay dito sa amin, mga kapitbahay and mga kalapitbahay. Dito lang mismo na lang sa barangay namin. Kasi medyo ang dami na rin talagang nagpapagawa, no. Hindi ko na lang din pinopost kasi minsan nakakapuyat din talaga. Minsan nga merong linggo or month na hindi na ako tumatanggap. Kagaya ngayon, nasira pa yung printer ko. Ang daming mga customer na nagpapagawa ng sticker sa akin, 'di ba? Eto, nilalaan ko na lang to para pahinga-pahinga, Netflix, mga ganyan, no, 'di ba? So, ayun, hindi mo rin talaga ma-perfect or hindi mo rin talaga makikita lahat eh. Kagaya nito, nagba-vlogs din ako, no? And mas gusto ko din na etong full-time vlogging kasi napakadami ko din na YouTube channel and mas masaya din ako dito. So, ayun lang, kung saan ka masaya, ituloy-tuloy mo lang 'yan dahil eto may iiwan ko sa inyong mga wording sheet and sasabihin ko sa inyo, stop chasing the butterfly mga tropa. Huwag kang magpapahype, huwag mo habulin yung paru-paro. Gumawa ka ng garden dyan para yung paru-paro yung magpupunta dyan sa ginagawa mo na garden. Huwag kang magpapahype na hindi porket yung isang tao dyan nakabili ng farm ng dinosaur iisipin mo mangyayari rin sa'yo yan, diba? Ayun lang, huwag kang magpapahype mga tropa, lalong-lalo na kung hindi mo gusto yung ginagawa na kinakraft mo dyan, diba? Or kung ginagawa mo lang talaga to para sa ganito, diba? Ayun lang.
Eto no, meron pang comment dito si Christian din dito. Sabi niya dito, fuck the hype. Putting passion in your business and make it grow. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na stop chasing the butterfly mga tropa. Nakuha ko lang yung words na yun dun sa isang crypto expert na babae. Talagang galing din mag-talky shit nun. Nakakabilib din yung pinapanood ko na babae na yun sa crypto shit. Ayun lang. Siguro dito na natin tatapusin to. Nagbasa-basa lang talaga ako ng comment dito. Nakakatawa lang kasi ang daming nakaka-relate at alam ko na talagang marami makaka-relate dito sa previous ko na content. Comment down below mga tropa kung meron kayong mga katanungan dyan, pipilitin nating sagutin yan. Sinasabi ko nga sa inyo, practice is the key, research is the key, at huwag magpapauto. Bye! Huwag magpapauto sa kanila.